Sa lahat nating mga driver, sa lahat nating mga motorista, mag-ingat po. Hindi lang dito, kundi sa ibang mga lugar, lalong-lalo na kapag ganito ang area. Bago lang daw ito naayos yung stopper ng tulay at ito na naman ngayon. So good morning. Medyo matingkad ang init ng araw guys ngayon dito sa City of Baez. Ngayong araw ay pupuntahan natin yung disgrasya na naman, yung mga na-post natin before na isa sa mga kinatatakutan ng mga driver na daan dito sa Negros Oriental dahil sa daming mga sasakyan ang mga nagkahulugan dito, no? Nagsilaglagan dito sa mga bangin na ito. So ganito guys, no? Andito tayo. So bandang unahan lang ito. Unahan lang ito ng yung may disgrasya nating ito yung isa sa mga curve na lugar. Ayan, no? Kung makikita ninyo, ayan. Yan nakapag-ikot sa atin. Yan, curve na curve pa rin. Kaya hanggang sa baba na ito, mukhang di na nakayanan nung truck ni karga yung pinagbagsakan niya, kaya dumiretso na doon sa may tulay. Okay, papakita natin sa inyo yung sitwasyon guys, no, kung paano dumiretso sa tulay, sa bangin at pagkalaglag yung truck ni karga na puno ng karga na tubo or sugar cane sa lugar. Ganito po ang sitwasyon dito, no? So mula rito, yan, meron pang kunting liko dito, no? May kurbada pa bago ang tulay na kung saan nalaglag yung truck na tumitil ng buhay na naman. Yan, dito nakaliko pa siya dito. Ngunit ito na nga, ito didiretso na kung saan ay isang kimbot na lang sana, no? Isang liko na lang sana. Yung driver lang yan, lumusot dyan, lumusot sa may poste dyan talaga, dire-diretso hanggang doon. Yan, pakita natin saglit sa inyo kung paano sumuot itong truck na ito dito sa makikita natin talagang kasyang-kasya lang, no? Kasya lang yung mula dyan, talagang diniretso itong area. Sumuot dito, walang, tingnan nyo yung poste, hindi man lang na tamaan, ano? At yung gilid ng stopper na ito, mukhang ito lang na area na ito ang timaan. Diyan lumusot itong truck na ito na puno ng tubo at umabot sa pagkawala ng buhay na naman ng isa. Kuan good. Nala ko gag rescue na ano patay karga ito sige gagwa niya. Ito usang gabi yung motor magutog din ako dapat iba ko bagay na. Ugani. Kuan. So gikan adto paminaw nimo kasunod-sunod na disgrasya. Ito sa hatod karon. Kuya man ani naulo. Ay nakuyawan jud ni Sir Jem niya. Moto nakatawag kog pulis nya naari jud ayon. Kaya ako magipa-pastor din kuan rescuer. Pay nangayo man sila tabang god kay napiit sila anang sulod sa truck. Then wala man sila mahimo sir. Ang kuan na pod, fire na pod akong gitawagan. Motong perfecto kay silang mo work response dayon. Yeah. Moto Sir Jem nga nagpasalamat na po ko sa Ginoo labaw na po nila. Kay wala po sila ako ang focus ato Sir Jem. Wala jud may mahimo diri bisag sakit pa ko ari mga laki. Wala sila mahimo jud. Kay okay, so ito na 'yon. Ito na yung area guys, no. Kung saan ay yung sinasabi natin na
malimit nagkakaroon ng disgrasya. Ilang mga sasakyan ang nalaglag dito. Sabi nung isa sa taga rito na meron palang isang bus noon na nahulog, yung tinatawag nila na BL, sa kanyang lupa doon sa bandang unahan. Paseroan daw yun. Nagmula noon, ito na nga, naganap ang sunod-sunod na disgrasya dito sa area. Bago lang daw ito na ayos. At ating mga driver, sa lahat nating mga motorista, mag-ingat po. Hindi lang dito, kundi sa ibang mga lugar, lalong-lalo na kapag ganito ang area na napaka-curve. Kasi tuloy-tuloy ang kurbada dito kurbadahang dito guys, ditong area. Mula sa Tamiso, Manlipak area hanggang Pamabinay na yan. Siguro mga Panyabuna na ata kung hindi ako nagkakamali na medyo maganda na yung daan. Tuloy-tuloy na yung daan. Walang kurbadahan papunta na ng Mabinay. Pero dito sa area hanggang doon, malayo pa talaga ang lalakbayin mo na. Halos ganito, palikot. So ito po ang Jim Gala TV. Hanggang sa muli, hanggang sunod po natin na pagsasama. Magandang umaga sa lahat.